Welcome back mga ropa, kwentuhan muna tayo. Pag-usapan natin ngayon ang game na nagpaban kay Justin Brownlee sa paglalaro ng basketball. At ang game din na to ang nagpaiyak sa China, sa coaches at sa mga players nito dahil sa pambihirang galing at diskarte na pinamala si Justin Brownlee dito sa game na to. Hero mode si JB32 dito at nakakamangha ang kanilang comeback na ginawa kung kaya't iyakan talaga ang mga players ng China at maging ang mga taong nanunood dun sa arena. At ang isa pang malupit dito, ang NBA legend na si Yao Ming pagkatapos ng game ay hindi rin makapaniwala at pinaiyak din ni Justin Brownlee. Ngayon mga ropa, ito ang game na nagpaban kay Justin Brownlee sa paglalaro ng basketball. Pag-usapan na natin to, okay game. Ngayon mga ropa, ang game na tinutukoy ko ay yung laro nila noong nakaraang taon sa Asian Games na ginanap sa Hangzhou, China. Syempre mga ropa, ang host country dito, China, wala nang iba. Sa Hangzhou, China siya ginanap. At take note din mga ropa, napaka-importante ng game na to para sa dalawang koponan. Dahil kung sino manalo sa game na to, aabante na sa gold medal match na kakaharapin ng Jordan na pinangungunahan naman ni Rondae Hollis Jefferson. At syempre mga ropa, dahil home court to ng China, kaya yung crowd pabor na pabor sa kanila, meron silang home court advantage dito. Ngayon mga ropa, dahil laban to para sa final spot dito nga sa Asian Games, napaka-importante at napaka-interesting na nangyari dito sa larong to. Dito kasi sa game na to mga ropa, halos simula pa lamang ng laro, tambako lagad ang koponan ng Gilas Pilipinas. Umabot pa nga ata ang lamang ng China dito sa umigit kumulang 21 points. At dito nga mga ropa, 46-26 ang score. 20 points ang kalamangan ng China, second quarter pa lamang. Kaya yung mga tao dito sa loob ng arena, tuwang-tuwa talaga dahil home court to ng China eh. At dito, pag-usapan natin ang ginawang heroic moment si Justin Brownlee kung bakit siya naban sa paglalaro ng basketball. At dito tayo magsimula mga ropa kay Junmar Fajardo. Marami kasing nagsasabi sa kanya na hindi daw pang international ang galawan ni JMF at pang PBA lang. Yung pasa dito kay JMF nanggaling kay CJ Perez, nakakampi niya sa San Miguel Beermen. Nag-set ng high screen dito si Junmar Fajardo kay CJ Perez. At actually, simpleng-simple lang ang play na ginawa nila dito. Nag-roll si Junmar Fajardo papunta dito sa may paint. Nakapwesto agad siya ng maayos dun sa gusto niyang pwesto. At pinasa na ni CJ Perez ang bola sa kanya dito. Pero mga ropa, hindi naman dahil ibig sabihin na nakapwesto si JMF dito na maganda, wala na siyang bantay. Actually, ang laki nga ng bantay ni Junmar Fajardo dito. At the same time, nag-send pa ng double team ang koponan ng China dito dahil nire-respeto nila yung kayang gawin ni JMF dito sa may paint. At ganun na nga nangyari mga ropa. Easy 2 points dito para kay Junmar Fajardo. Ang laki ng bantay niya dito pero madali lang niyang iniskoran yan. Basket is good para kay JMF. Next play mga ropa. Another one. Pasa naman ni CJ Perez dito kay Junmar Fajardo sa may low post. Maganda ang pwesto ni Junmar Fajardo dito. At the same time, ang daling nagawa ni CJ Perez ang pasa kay Junmar Fajardo dito. Ang depensa na gamit ng China dito mga ropa, man-to-man defense. Kaya one-on-one na defense lang ang nangyari dito. Pero take note, ang bumabantay dito kay Junmar Fajardo, di hamak na kung tinginan lang ay mas malaki sa kanya. Na-receive na nga ni JMF ang bola dito sa may low post. Sulit din talaga ang IQ nito ni Junmar. Dahil na-anticipate niya na malaki yung kalaban niya at mahihirapan siya kung sasalak sa kanya ito. Meron namang konting espasyo dito kay Junmar Fajardo sa pagitan niya at ng kanyang defender. Kaya ang ginawa niya dito, mid-range jumper, basket is good para sa kanya. Alam naman natin na may shooting itong si Junmar Fajardo. Kaya easy niyang tinirahan dito yung malaking player ng China. Basket is good. Ngayon mga ropa, dito na tayo dumako sa heroic moment si Justin Brownlee dito sa game na to. Take note, 46-26 ang score. 20 points ang kinahabol dito ng Gilas Pilipinas. At nagsimulang magparamdam si Justin Brownlee dito sa penetration niya at napakagandang assist niya kay Scottie Thompson. Easy 2 points dyan para kay Scottie. Dito mga ropa, 52-32 ang score. Nag-set ng high screen dito si Junmar Fajardo. Hand off niya kay JB32. Man-to-man defense ang gamit dito ng China mga ropa. At ang daling na ipagpag ni JB32 dito yung defender niya dahil sa screen ni Junmar Fajardo. At the same time, naka-drop defense din naman dito yung defender ni Junmar Fajardo. Kaya nagkaroon ng spasyon dito si Justin Brownlee. Dito na nagsimula mga ropa ang hot shooting ni Justin Brownlee. 3 points para sa kanya, long bomb, basket is good. Tapos dito mga ropa, another one. Pinagpag na naman ni Justin Brownlee ang depensa dito ng kanyang defender. Actually, talagang kung titingnan natin dito, kung gustong gusto talagang tumira ni JB32 sa pagkakataon na to, kayang-kaya niya. Dahil para sa akin mga ropa, ang ginagawang depensa dito ng China kay JB32 ay hindi elite or hindi sobrang higpit, di ba? Pansinin natin dito, ang dali lang nakatira ni JB32 dito sa may mid-range. Iwan na iwan yung defender niya dito. Unlike sa PBA mga ropa,
ropa na kapag halimbawa San Miguel ang bumantay sa kanya, nahihirapan si Justin Brownlee na magkaroon ng tira. Kumbaga kung kalaban nila yung San Miguel, kailangan talaga ng sistema doon para makatira si Justin Brownlee na maayos. Don't get me wrong mga ropa, kaya din naman tumira ni Justin Brownlee sa PBA ng isolation. Kaya-kaya niya yon. Ang sinasabi ko lang, mas maigpit ang depensa ng PBA kontra sa ginagawang depensa ng China. Ito marahil siguro ay di nila na-scout si Justin Brownlee ng maayos. At again mga ropa, ito ang ginamit na diskarte ni Coach Tim Cone dito para kay Justin Brownlee. High screen lagi ni Junmar Pardo. At the same time dito, napagpag na naman ni Justin Brownlee ang depensa ng kanyang defender. Ngayon mga ropa, alam nyo ba kung bakit high screen lagi ang sineset dito ni Junmar Pardo? Dahil pag nag-switch na sa depensa dito, yung defender ni Junmar Pardo kay Justin Brownlee, easy blow by na ang nangyayari dyan. Pansinin natin dito ang laki ng defender ni Junmar Pardo. Nung nakuha na ni Justin Brownlee yung screen at sa switch, hamak na magiging mismatch na ang mangyayari dyan. Ang laki ng defender na to, mas mabilis si Justin Brownlee dito, kaya iniwanan niya lang yan dito sa salaksak na to. Easy 2 points para kay JB32, basket is good. Tapos dito mga ropa, iniwanan ng China si Justin Brownlee na open dito sa may 3-pointer. Siguro sa pagkakataon na to, isang honest mistake ang nagawa ng China. Kasi hindi naman talaga nila pwedeng iwanan si Justin Brownlee na open dito sa may 3-pointer. Tingin ko naman nag-scout ng maayos tong China before ang game na to, na si Justin Brownlee ay isang elite shooter sa may 3-pointer. Pero dito, hinayaan nilang open si JB32. Nasa ng bantay dahil open yan mga ropa. Long range bomb yan kay Justin Brownlee. No problem ulit. Basket is good para sa kupunan ng Gilas. Dahil dyan sara ni Justin Brownlee na yan mga ropa. 62-15 natapos ang third quarter. At meron pa tayong 10 minuto ng paglalaro para makahabol ang kupunan ng Gilas. At dito mga ropa again, Justin Brownlee na naman ang umatake para sa kupunan ng Gilas Pilipinas. Pansinin natin na naging pagkakamali ng defender dito ni Justin Brownlee na na-attract ang paningin sa pagsalaksak dito ni Kevin Alas, which means na iwan niya si Justin Brownlee dito na easy na nakapwesto dito sa may 3-pointer. Hindi kasi siya nakatingin dito kay JB32, imbis kay Kevin Alas siya nakatingin. Kaya ang tendency dito mga ropa, dun sa mistake niya na yon, nakapwesto si JB32 dito sa may 3-pointer at na-anticipate naman niya ni Kevin Alas. Good find para kay Kevin Alas, long bomb na naman ang pinakawalan Justin Brownlee dito. Enough space yan na binigay ng defender, kaya basket is good again para kay Justin Brownlee. Sa next play mga ropa, dahil unti-unti nang nakakahabol ang kupunan ng Gilas Pilipinas dito, gumawa na ng adjustment ang coach ng China. Gusto nyo bang maglaro at manalo? I-click nyo lang ang link dyan sa may description box at sa may pinned comment. Meron akong available na promo code dito na pwede nyong gamitin. I-type nyo lang ang Johans dyan sa may promo code. Piliin nyo ang sports option para makuha nyo ang 12,000 peso cash bonus sa inyong unang deposit. Sa pagkakataong to, gumawa na ng adjustment ang coach ng China. Nag-screen dito si Ange Kwame kay Justin Brownlee. Pansinin natin yung ginawa ng big man dito ng China. Usually kasi mga ropa dito sa high screen dito ng Gilas, nakukuha nila sa screen dito yung bantay or defender ni Justin Brownlee. Ang tendency dito mga ropa, diba, pinakita ko kanina, napapaswitch tuloy yung big man sa depensa dito kay Justin. Ang ginawang adjustment ngayon ng coach ng China mga ropa, dito pag nag-switch na si Justin Brownlee dun sa may big man, kahit pa nasa may ibabaw na 3-pointer yan na ang tendency, pwedeng iwan ni Justin Brownlee dito yung big man. Kung gugustuhin niya sumalaksak, ang ginawa dito nung big man mga ropa, inaangatan niya na dyan si Justin Brownlee. Kumbaga nag-take the risk na sila dito at sinugalan na nila sa depensa dito si Justin Brownlee. Na pagka may screen na binigay kay JB32 dito, yung big man ng China aangat na dito para sabayan si Justin Brownlee dito sa kanyang 3-pointer. Kitang-kita na sinabayan ng big man dito si Justin Brownlee. Inangatan niya sa may 3-pointer. Pero still mga ropa, basket is good pa rin ang long bomb ni Justin Brownlee. Justin Brownlee for 3, basket is good. Eto mga ropa, isa pa pass break naman to ng Gilas Pilipinas. At si Justin Brownlee nandun agad sa may kabilang court. Sa pagkakataon na to, yung transition defense ng China, hindi pa nila fully na-establish. At kinapitalize si Justin Brownlee at ng Gilas Pilipinas yung pagkakataon na yan. Pero pansinin ulit natin dito yung big man ng China. Again mga ropa, ito lang talaga yung only choice nila. Kahit yung big man mga ropa, need na umangat dito pag nandyan na si Justin Brownlee sa may 3-pointer. Sinabayan ulit ng big man ng China dito si Justin Brownlee sa may 3-pointer dahil mahirap talaga yan. At ang tendency mga ropa, another 3-pointer long bomb kay Justin Brownlee, no problem, basket is good ulit. Dito nga gumawa na ng adjustment ang kupunan ng China, ang coach ng China, pero still hindi pa rin nila mapigilan si Justin Brownlee sa mga ginagawa nitong opensa. Kaya yung coach ng China dito mga ropa, lintik na ang galit sa nangyayari sa game dahil unti-unti nang nakakahabol ang kupunan ng Gilas. At the next play mga ropa, counter adjustment nga ulit ang ginawa dito ng coach ng China. Sa pagkakataon to, si Justin Brownlee na naman na nasa ibabaw at nag-set ng screen dito si Japet Aguilar. Pansinin natin dito nung nag-set na ng screen si Japet Aguilar, tatlong player ng China ang dumikit agad dito kay Justin Brownlee. Ibig sabihin mga ropa, ito yung adjustment na ginawa nila kung di kaya ng big man ng China dito sa switch. Tatlong players na ang pinadala
nila dito kay JB32 para dumepensa sa may 3-point line. Little did they know mga ropa, hindi lang naman tira ang kaya gawin ni Justin Brownlee. Mataas ang IQ nitong player na to. Kaya dahil triple team yan kay Justin Brownlee, open si Kevin Alas dito sa may 3-pointer. Tatlong player ba naman ang pinabantay ng China dito kay Justin Brownlee? Open na open si Kevin Alas sa may 3-pointer sa long bomb. No problem para kay Kevin Alas, basket is good. Sa pagkakataong yan mga ropa, 4 na lang kalamangan ng China. Nakahabol na ang Gilas Pilipinas sa score. At the same time mga ropa, yung mga Pinoy na nanonood doon sa may Hangzhou Arena ay hindi na magkamaya at tuwang-tuwa na rin sa nangyayari dito sa Gilas. At dito sa susunod na play mga ropa, dito na nangyari yung isa sa pinakamalupit na 1 minutong natitira sa game ng basketball para sa Gilas. Take note mga ropa, 1 minuto na lang natitira sa game dito, 76-71 ang score at 5 puntos pa ang kalamangan dito ng China kontra sa Gilas. Sa pagkakataong to mga ropa, hindi na deny si Justin Brownlee doon sa pag-receive niya ng bola. Siya pa nga ang nagbaba ng bola dito para sa kupunan ng Gilas. Ang laking task para sa player ng China na to dahil siya ang bumabantay kay Justin Brownlee. Ang ginawa dito ni Justin Brownlee mga ropa, inatake ang depensa ng Chinese player na to at pambihirang step back, napakalupit na step back ang ginawa dito ni JB32 para magkaroon ng espasyo at matirahan dito ang player ng China. Nakahabol at nakarecover naman dyan ang player ng China sa depensa. Nakasabay siya ng maayos pero still naipukol ni Justin Brownlee ang long bomb. Ang tendency mga ropa dahil clutch moment na yan, favorite yan ni JB32. Basket is good ang long bomb niya, no problem para kay JB32. 76-74 ang score, 2 na lang ang lamang ng China sa isang iglap dahil sa comeback na to na ginawa ng Gilas. At sa possession ng China dun sa kabila mga ropa, nakakuha ng steal ang kupunan ng Gilas dyan. Talagang momentum na ng Gilas dito. At sa pagkakataong to again, hindi nila dinenay sa bola si Justin Brownlee. Hinayaan nilang makahawak ito ng bola at hinayaan pa nilang ibaba ito ni Justin Brownlee dun sa may kabilang ring. At syempre mga ropa, hindi na pinasa ni JB32 ang bola dyan. Sa pagkakataong to, full takeover mode na si Justin Brownlee sa opensa. Sa pagkakataong tinto, nag-set ng screen si Ange Kwame dito sa may ibabaw. Kuha ni Justin Brownlee dito ang defender niya dahil sa screen ni Ange Kwame. Pero still nakaangat na dito yung big man ng China para depensahan si Justin Brownlee. Ang ginawa ni Justin Brownlee dito mga ropa, inatake pa rin niya ang depensa dito ng big man. Good defense yan para sa big man ng China mga ropa. Actually nakadikit talaga siya dyan kay JB32. At the same time yung defender ni Justin Brownlee, umabol ulit kay Justin Brownlee dito. Kaya 2 players ang nakabantay sa kanya. Pero mga ropa, pambihira talaga itong si Justin Brownlee. Nagawa pa rin niyang magkaroon ng space dito para makatira. Naipukol niya pa rin dyan ang long bomb 3-pointer. Napakahirap na niyang tirang yan mga ropa pero still naipukol pa rin niya. Basket is good pa rin kay Justin Brownlee. Unstoppable si Justin Brownlee sa pagkakataon na to. Ang tendency mga ropa, lumamang na ang kupunan ng Gilas 77-76. At sa kabilang banda mga ropa, possession ng China, hindi na nila nagawang mag-convert ng 2 points dito para lumamang sa game. Ang ending mga ropa, tendency, panalo pa ang kupunan ng Gilas Pilipinas dito sa ginato. What a comeback ang kanilang ginawa. At syempre dahil yun sa pamumuno ni Justin Brownlee at sa takeover mode niya, grabing depensa na ang binato dito ng China sa kanya pero still siya pa rin ang nagibabaw at ipinanalo pa ang game para sa Gilas. Kaya pagkatapos ang Asian Games na to mga ropa, pina-dope test itong si Justin Brownlee at later on na found out na meron daw ginamit si Justin Brownlee dito na pinagbabawal na substance. Kaya ang nangyari, pinaban si Justin Brownlee sa paglalaro ng basketball sa loob ng 3 buwan. Ngayon mga ropa, marami nagsasabi na China daw ang nagpakana ng pag-a-anti-doping test kay Justin Brownlee at nagpaban dito. Pero ang Asian Games ang nanguna sa pag-test kay Justin Brownlee at later on nagban sa kanya. Ngayon mga ropa, ano sa tingin nyo? China ba ang may pakana kung bakit naban si Justin Brownlee sa paglalaro ng basketball after nilang talunin ng China dito sa may Asian Games at makuha pa ang gold medal? At ano rin ang masasabi nyo dito sa pambihirang comeback na ginawa ng Gilas dito sa pangunguna ni JB32? Pwede kayong mag-comment dyan sa baba ng inyong opinion para makapagkwentuhan tayo.